Nanalo ang San Miguel Beer kontra dito sa Converge Fiber Xers. Medyo pinakaba sila itong Converge Fiber Xers. Pero nung bandang huli, nanig pa rin ang SMB. Okay, maganda ang debut nitong si EJ Anosike. Obviously, nag-a-adjust pa itong si Anosike pero nakita natin, ang pinakaiba dito kay Jordan Adams, malakas sa rebounding itong si Anosike. Nakita naman natin, kahit magminti siya, 2 o 3 attempts yung nakukuha niya doon sa ilalim ng basket. At mukhang ito ang magiging magandang complement dito kay Junmar Fajardo. Nakita din natin magandang post-up player itong si Anosike at malakas yung katawan nito, yung kargada. Kaya matagal na natin sinasabi kinakailangan ng SMB ng isang power forward at so far mukhang ito ang maganda dito kay Anosike. Ang medyo kulang pa na dito kay Anosike yung kanyang outside scoring hindi pa nagkiklik. Pero kapag nag-click ng outside shooting dito si Anosike, lalong mahihirapan ang Converge dyan. Kaya abangan na lang natin dito sa susunod na game kung ano magiging adjustment. Sa SMB, kinakailangan siguro susunod ay makakuha din sila ng iba pang contribution sa ibang players. 4 points lang si Terence Romeo, 3 points si Marcio Lassiter at 6 points, 6 points lamang si Cruz at si Troliano. Nakita naman natin na nung first quarter pa lang ginagawa ng SMB talaga, binibigay yung bola kay Anosike para masanay siya kaagad. Kaya abangan na lang natin kung matutuloy ito. Sa panig naman ng Converge, maganda yung pinakita nila. Nagkaroon sila ng chance sumabol nung last few seconds, kundi lang nagkaroon ng miscalculation doon sa pasa kay Shawnee Winston. So, okay naman ang nilaro din ng Converge Fiber Access at hindi ito magiging madali para sa SMB. Kaya abangan na lang natin ang susunod na mangyayari dito. Dahil itong si EJ Anosike, mukhang fit na fit dito sa sistema ng San Miguel Beer at malakas talaga pala ito sa pagre-rebounding at parang ito ang kinakailangan talaga ni Coach George Gallant ngayon para maging complement dito kay Junmar. Nanalo itong Barangay Hinebra kontra dito sa Meralco Bulls sa first game ng kanilang serye at marami nga nagsasabi na ito talagang Barangay Hinebra ay parang kontrapelo nitong Meralco. Kahit na nanalo ang Meralco doon sa last playoff meeting nila, kadalasan na nanalo ang Hinebra dahil nakita naman natin talaga yung difference dito. Sa ngayon, ang nakita natin doon sa first game, ditong serye na to, tandaan natin ito ay best of 5 lamang. So, hindi po pwedeng matalo ang Meralco sa game 2 dahil kapag natalo sila doon, malamang mawali sila ng Hinebra. Ang Hinebra, wala dyan si Isaac Go, si Jamie Malonzo, at itong si Jeremiah Gray. So, ibig sabihin, ang daming injuries ng Hinebra pero hindi pa rin kinaya ng Meralco. Nakita naman natin doon sa game na yun, mostly in control ang Hinebra. At although nagkaroon ng rally Meralco, hindi talaga sila nakakuha ng contribution doon sa bench nila. At isa yan sa dahilan kung bakit sila natalo. Plus, alam naman natin, clutch talaga itong si Justin Brownlee. Plus, ang ganda ng nilalaro nito si Ralph Koo. Kaya naging malaking tulong yan para sa Hinebra. At of course, itong si Joe Devance. Kaya masasabi natin yan talaga ang dahilan kung bakit itong Barangay Hinebra ay nanaig. Sinabi nga ni Coach Tim Ko na kaya nila kinuha si Devance para makapagpahinga si Japet. Mga 5 to 6 minutes lang kinakailangan ni Joe doon sa loob ng court. At kapag nagawa niya yan, makakapagpahinga si Japet. So at least makaka-continue na siya doon sa game. At yan naman talaga ang hinahanap ng Hinebra sa kanya. Itong si Ralph ang ganda ng outside scoring niya. At isa yan sa naging susi dito sa Barangay Hinebra. Nakakuha ng malaking contribution sa bench ang Hinebra. At ang maganda kasi dito, ginawa ni Coach Tim Cole, ginagamit yung off the bench ito si RJ Abarientos. So nagkakaroon sila ng scoring dyan. At of course, alam natin, naging maganda rin ang kanilang depensa dito sa ibang players ng Meralco. Kaya ngayon ang Barangay Hinebra ay susubukan na maka 2-0 kontra dito sa Bolts. Sa ika-4 na pagkakataon ay magpapalit ulit ng import itong Magnolia Chicken Templados. Pinauwi na itong si Rayvonte Rice at ngayon ay kinuha na itong si Jabari Bird. Itong si Jabari Bird ay merong mga international experience at nakapaglaro na rin sa NBA. At ang balita ngayon ay susukatin ito a few hours before Game 2 at saka ngayon maglalaro. Tandaan natin, ang laro dito sa PBA playoffs ay every other day. So, may mamadaliin talaga yung pagpunta dito ni Jabari Bird. At wag tayong umasa na yan ay magkakaroon pa ng practice sessions dito sa Magnolia. So, ibig sabihin parang desperado talaga ang Magnolia at talagang desperate sila. Dahil kinakailangan nilang manalo kontra sa rain or shine. Hindi sila pwedeng matalo dyan ng 2-0. Dahil kapag na 2-0 ka, ibig sabihin kinakailangan talunin mo ng 3 sunod ng rain or shine para makaabante sa semis at napakahirap niyan. Ang isang problema dito sa Magnolia, kahit gaano pa kagaling
yung bagong import na makukuha mo, ang problema diyan unang-una yung jet lag dahil kararating lang. Pangalawa, walang familiarity dito sa mga players dahil wala pang practice yan sigurado. Siyempre, pagdating niya dito, magpapahinga muna yan para maalis yung jet lag. At pangalawa, i-measure pa yan. At maglalaro siya doon sa actual game nang wala siyang familiarity sa teammates niya. Kung sino yung mga i-score, sino yung magdi-defense, sino pupuntahan niya, yung role niya. At samantala, ito na mag-rain or shine. Alam natin, sanay na si Aaron Fuller at alam na kung ano gagawin. Kaya ito ang matinding problema ngayon ng Magnolia Chicken Templados. Hindi sila familiar dito kay Jabari Bird kung ano magiging laro niyan, pero pwede rin maging bentahe yan dahil si Coach Yeng Gyawat ng ROS hindi rin pamilyar sa laro nitong si Jabari. So abangan na lang natin kung ano magiging resulta nito at siguradong aabangan yan ng mga fans ng Magnolia. Kaya sa ngayon, pwede nating masabi na isang calculated risk itong ginawa ng Magnolia pero syempre kinakailangan. Ang balita naman natin ngayon pagdating dito sa TNT Tropang Giga ay parang sigurado na sila dito sa kanilang playoff matchup kontra sa NLEX. Kahit maganda ang pinakita ng NLEX nung first game, nagawa ng TNT na manalo dyan at parang sabi nga nung iba, malamang mawalis to ng TNT. Siyempre, hindi na masusuko talaga NLEX pero nakita natin talaga kung gaano kalakas itong TNT ngayon at kung ba't sila number 1 seed sa kanilang grupo. Ang nakapanghihinayang nga lang magkasama dito sa bracket itong TNT at Rain or Shine. So ang nangyari, yung dalawang number 1 seed ang maghaharap. Parang napakalaking oversight o pagkakamali yan ng PBA. At yan ang dahilan kung ba't nagsasabi na kinakailangan baguhin yung format sa susunod na conference. Kaya abangan na lang natin kung ano mangyayari dito. Pero ang maliwanag, itong Rain or Shine Elasto Painters at itong TNT Tropang Giga ay kinukonsidera ng mga among the title favorites. So abangan na lang natin kung magkakaroon ng pagbabago. Pero sa ngayon, dahil dito sa ganda ng nilalaro ni Ronde Hollis Jefferson, masasabi natin talaga na sila ngayon ang kinukonsidera na heavy favorite kontra dito sa NLEX. In fairness, mahusay itong laro ng NLEX at itong kanilang import naman magaling. Tapos itong si Robert Bolick, alam natin na kayang gawin. Pero kapag itong TNT talaga, sabi nga nila, nag-step on the gas na, nahihirapan itong NLEX Road Warriors na makasabay. Kaya abangan na lang natin kung ano ang pagbabago na magagawa ditong NLEX Road Warriors sa kanilang lineup at kanilang ring mga sistema para makontra itong galing ng TNT Tropang Giga. Dahil sa ngayon itong TNT mukhang confident na on the way na sila dito sa semifinals. Pero syempre pipigilan yan ng NLEX Road Warriors. Kaya abangan natin kung ano magiging resulta nito. Dahil every other day ang laban, masasabi natin na kinakailangan talaga na mag-adjust ng mabuti itong NLEX para mapigilan itong ginagawa ng TNT. Shoutout kay Joseph Pineda, binabati din natin si RG Bueno at Dalina family, si Anthony Alon family, Katsakino Dukusin, Jonel Alagon at Celino Valles family, Edwin Carmona Jr., Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Alicia Garcia, Malyari Mascarinas, Junjun Angie, Patpat at Piboy Matas, Mitch Bagares, Lolito Kakayon, Michael D., Jesse Santos, si Juan Solegue, Jervin Cris, Ireneo Salangsang, Michael D., Malyari Mascarinas, RG Bueno at Dalina family, Enju, Dexter Domer at ang iba pa nating taga-subaybay.